100 din na pabahay ang mga natanggal po dito sa Estero de la Reina. Talaga nakikita nyo ang pagdimulis po dito mga nangkarang. At sa ganito na nga po ang itsura ngayon ng Estero de la Reina. Kung nakikita niyo meron dito nga Chinese character. Grabe naman po talaga mga kababayan ang improvement po dito sa Estero de la Reina. Na kung saan ito ay isa sa mga malaking squatter na mga nakatira po dito sa gilid ng estero. So ngayon talaga naman nakikita ninyo nga napakaaliwalas na ng lugar at naubos na lahat ng mga squatter at street leader. So yun mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. So nandito nga po tayo sa Estero de la Reina. So iikotin po natin at titingnan po natin ang bawat area po dito, bawat sulok, no? So as you can see naman po ay talaga naman naikabit na dito na area yung railings na sinasabi ko mga kababayan. So bawat area po dito ipapakita ko po sa inyo at mag-ikot po tayo at sana no samahan nyo ako at please kung nagugustuhan po ninyo yung mga ganitong content, yung nagmamanila update po ay please no mag-iwan naman kayo dyan ng isang like lang mga kababayan, like lang no. Comment din kayo kung ano yung masasabi nyo dito sa update natin so sa ngayon. Ayan, so malaking tulong yan mga kababayan para ma-recommended po tayo at maraming manonood no sa ating update patungkol nga po dito sa mga nangyayari dito sa lungsod ng Maynila, lalo na po itong mga project ho rito. So dito tayo, ito yung mga dinidemolis dati, as you can see tinibag na lahat. Meron lamang ako nakikitang mga ilang mga obstruction dito. So dito merong Chinese character no. Ayan. Dito sa kabila yung hinahandaan no. Ganito po mga kababayan ang update ngayong March 15. Time check po tayo, alas 3 po ng hapon no. So ganito po. So dito pagkakalam ko mga kababayan, nakahanda na rin po itong mga poste para po sa railing. So yan po ikakabit din nila pa hanggang dun sa pinakadulo nitong Estero de la Reina. So actually pag diniretso mo ito malapit din po ito sa actually parang tagos to sa Estero de Magdalena mga kababayan Ayan, yung Estero de Magdalena naman puspusan naman yung ginagawa doon. So dito tayo para magbigay update at grabe po yung improvement po dito sa Estero de la Reina. So isa din po ito sa dating talagang squatter po yung lugar na ito at marami pong mga obstruction na nakatayo at sa ngayon po mga kababayan ay wala kayo nakikitang obstruction. So samahan nyo ako, ikutin po natin itong lugar na ito para at least kahit papaano maiikot-ikot nyo kayo. Dito yung matagal ko nang inaantay kung kailan sila maglalagay ng ilaw dito. At itong plant box na ito, di ko lang alam kung kailan din nila lagyan po ito ng halaman. Kasi parang halaman itong ilalagay dito So ano kaya purpose nitong paglagay nila ng parang plant box dito, di ba? So 100% siguro mga halaman yan or maglalagay ho sila dito ng upuan. Lalo na pag gabi dito mga kababayan, for sure ay marami pong dumadaan kapag maayos na no. So ngayon kasi sinarado ito, yun yung labasan at yun yung pasukan So ngayon for ano pa construction pa yung lugar, so kailangan pa nilang isasara yung mga dito, yung mga tawag dito, yung mga dadaanan ng tao no. So sinasara po. So dito may mga nakaraan lamang, may nakikita po ako dito kinakalakal tong mga bakal ho dito no. So kaya nila sinara din yan, purpose din para hindi mawala yung mga railings ho dito at yung
mga bakal na ikakabit nila sa poste, no? Katulad nito, ito yung tinitil-til nila mga nakaraan eh. Bakal to mga kababayan, malaking pera to pag nakuha nila. Ayan, so grabe no. Ang ganda po, wala akong masabi dito kasi nga po dati grabe mga kababayan, dito yung isa sa mga palaging binabalik-balikan ng clearing operation. So sa ngayon hindi na, kasi nga maayos na siya at tuloy-tuloy po yung pag-aasikaso sa kanya, no? At pag pag-aayos, ito may mga kabataan dito. Yun, naglagay sila dito ng harang kasi nga po para naman po pag sakaling pumupunta dito yung basura ay nahaharang po ng screen. So naglagay sila dito ng screen at may mga bangka-bangka dito. Isa din yung bangka na yan, purpose din yung bangka na yan. Nag-ano sila, pag sakali kukuha sila dito ng mga basura sa ilalim ay ayan, sinasakyan nila yung bangka. So ito hoy, bawal ito, may security guard, dinahabol sila ng security guard. Ayan yung mga bata dito, ang kukulit. Hoy, tinapon pa yung kahoy. Naglalaban. So continuous po tayo, abangan po natin yung mga gagawin at mga ikakabit dito sa Estero di La Reina, dito po sa may Binondo. Ayan, suppose natin. So malinis po ang ilog dito at meron lamang ako nakikita ditong dati pa naman talaga ito. Ayan, maitim. So si guard, pinost ko lang yung video natin kasi nga po mga kababayan, meron pong nakapagsabi sa akin, no, nagkwento yung guard dito na nagbabantay. Meron na palang guard dito mga kababayan nagbabantay. So ngayon, katulad na nakita nyo kanina sa video, ay binato yung kahoy dun sa tubig. So nagalit si guard. At may nagkwento si guard sa akin, meron na daw siyang nahuli dito na pasaway, tinitil-til, nilagari yung bakal ho dito. So nagsabi sa akin na ang dami talaga daw pasaway na pumupunta dito, lalo yung mga kabataan matatanda, yung yung mga tatay ng mga batang yun, nagtitil-til ho dito ng bakal. So ngayon sinita ni Manong Guard, ang nangyari ho daw, pinusasan niya yung bata na nagtitil-tilo dito ng bakal at mapapaaway pa ata daw yung guard na yun, no? So yung guard, mamang guard po natin dito, ginagawa lamang po yung trabaho niya bilang pagbabantay dito po sa may estero na ito. At yung mga tulunggis naman na talaga ng mga hindi nagpapaawat, no, pumapasok pa rin dito kahit meron po tayong security guard na nagbabantay ho dito. Meron na po mga kababayan, ayun po si Manong Guard sa bridge. Ayun, naka-white siya, i-zoom natin. Ang ganda mga kababayan dito. Ayun po si Manong Guard na nag-iikot ho dito. So kung nakikita ninyo po, ganito po ang sitwasyon dito po sa Estero di La Reina. At maganda siya mga kababayan kasi meron na siyang guard na nagbabantay po dito. Ayan, dito meron ditong mga parisan, no? Paris. Eko tayo. Ayan. So gusto ko talaga to balik-balikan kasi gusto ko makita yung paunti-unti, no, na pagbabago nitong Estero di La Reina. Ayan, ganda, Ayan. Yun mga kababayan, habang naglalakad tayo ay shout out, big shout out naman po sa ating mga OFW. Ayan, alam ko mga OFW lahat yung mga nanonood sa ating vlog at mga kababayan din nating dito sa Pilipinas. Road to 50k subscribers na po tayo. Mga kababayan, tulungan nyo ako maabot yung 50k subscribers, no? At
malapit na naman ho yung eleksyon. Alam na kung sino ang dapat nating suportahan. Sa ating naman pag-vlog, lahat naman ng government sinusuportahan ko kung sino man yan Kung naalala niya sa vlog ko dati, yung 2020, yung pagtakbo ni Yorme, yan, no? Si Yorme ho talaga yung sinusuportahan ko. Yorme Sara ako noon that time Ayan, grabe yung improvement ho dito sa may Estero de la Reina. Tuloy-tuloy po yung pagbabago, tuloy-tuloy po yung kanila pong pag-aasikaso po dito, no. So ito yung ilalim ng ito may parang bangka-bangka din dito. Ilalim ng bridge. So mayroon siyang tawag dito Chinese character. So Chinese kasi ito mga babae yun yung planong gawin to Support din po ito ng mayor at syempre ang government, no. Sabi kasi nila national government daw po itong nagpatayo nito. Ayan, but Chinese support lang po ito ng national government at mayor ng Maynila para maitayo itong para maayos at malagyan po ng railings for safety. Madali kasi mga kababayan, may mga dumadaan kasi dito, may mga batang dala naglalakad. So maganda itong nilagyan nila ng railings para kahit paano ay safety yung lugar. Ayan si Manong Guard. Ayan, punta tayo sa taas. Doon naman sa kabila ipapakita ko sa inyo ulit. Dito open yung area dito, patawid doon sa kabila. Pero yung mismong pinagdaanan natin kanina doon sa may likod ay sarado ho yun, both side. Kasi nga tinitil-til ng mga bata yung yung mga bakal. Yan yung mga dinidemolish dito dati. Yan, dito rin sa kabila ay alam ko pag gagawin na itong tatanggalin ho yung mga bahay na yan. Actually mga pwesto yan. Yan yung mga pader na yan. Ito. I-zoom natin yan. Yan yung mga pader na tatanggalin. Mga bahay po yan. Meron din dito sa kabila na talagang re-relocation mga kababayan. So sa ngayon hindi pa sila ay may nagagalaw kasi nga po wala pa silang reklamasyon kung saan sila idadalhin, ililipat. Kaya nanatili muna sila diyan. Pero soon, no, alam naman natin na lahat ng mga kabahayan po sa Estero ay tatatanggalin. Yung mga squatter, tatanggalin yan tapos bibigyan ng mga bahay. So iwan ko, mga kababayan, yung mga binibigyan ng mga bahay ay talaga naman nagreklamo na wala daw trabaho. Grabe, iasa mo pa sa gobyerno yung trabaho mo. Ito. Mga kababayan, iasa mo pa sa gobyerno yung trabaho mo, no? Binigyan ka ng nga bahay, mura pa. So samantala yung mga kababayan nating walang wala dito talaga na mga nagpupursigi pa rin para lang may matustusan nila yung pang araw-araw, nagtatrabaho talaga, no? Ikaw na may mga raw na kasi mga kababayan nagko-comment na yung lalo na yung sa Naik Cavite, may mga na-interview kasi kami ng ganito nga po daw, malayo sa trabaho, no, maganda daw yung bahay kaso nga trabaho daw yung kailangan talaga nila kasi pag dun ka daw nakatira gutom daw yung aabutin mo. Yan yung mga sinasabi ng mga na-interview namin patungkol nga sa nailipat sila sa Naik Cavite, no? So yun lamang po mga kababayan, at sana kung nagugustuhan po talaga ninyo itong ating vlog for today's please mag-iwan naman kayo ng isang like dyan at comment down below naman syempre kung ano yung masasabi nyo, kung ano yung may suggest nyo na pupuntahan po natin, no? Comment kayo kung may alam kayo mga estero na ginagawa, so comment kayo kung saan yun atin pong pupuntahan. At sa ating mga OFW naman, maraming salamat po sa patuloy ninyo pagsuporta, lalo na kay Ma'am Melcy, no? Naalala ko si Ma'am Melcy, yun yung lagi nagko-comment sa akin, mga OFW na yan. Ayan, yung mga OFW na talagang tuloy-tuloy po yung pagsuporta hanggang ngayon sa akin, nandyan pa rin nanonood. At tayo ngayon, ang vlog for today's natin dito na po magtatapos.
Maraming salamat po sa inyo lahat sa panonood. At dito na po mga kababayan magtatapos ang ating vlog for today. Thank you po sa inyo lahat. So Manila, God first.